Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po ay may i-review po tayo yung product na swak para sa mga katulad kong content creator or mga mahilig mag-travel or mag-camping or mahilig magtrabaho sa fieldwork. Kaya saktong-sakto to para sa mga emergency katulad ng pag-brownout, pag may bumagyo, lindol, ayan. Kagaya yan. Kaya introducing the Bluetti Power Station na isang kilalang brand pagdating sa portable power station. Ayan. Nagpadala pala si Bluetti sa atin ng kanilang product na bagong release, ayan, ng Elite 10 Portable Power Station. Tingnan natin kung swak ba sa ating mga ginagawa dito sa bahay. O ano ba yung kakayanin nito? In the first box, ayan, meron siyang user manual, syempre. At Bluetti warranty policy, ayan, sa in the box. Small documentation, then natin. Ayan. Meron sa pouch dito. Naglalaman ng power cable. Ayan. Ganda ng power cable niya. Saka ang kapal ng wire. Ayan. Then introducing, ito na po yung mismong kabana muna natin ito lahat. Ito na po yung mismong power station niya. Ito na po ang Bluetti Power Station. Ayan. Proceed na tayo sa features, key and features, kung ano ba yung kakayanin nito power station na to. First thing, meron siyang, syempre ito, pinakauna natin sa AC input, sasaksakan, pwede siyang isaksak sa outlet na 250 volts or hanggang 250 volts. Siyempre dito sa Pilipinas na around 240 volts lang naman. Tapos 60 Hz. Meron siyang use in case na for safety na rin. Then meron siya output na AC rin. Na kaya mag-support ng 200 watts na 240 volts ay 230 volts. Then may pure sine wave na siya. Ayan. Dito naman sa harap, meron siyang label na Elite 10, then 200 watts at may capacity na 128 watt hour. Then meron siyang DC output dito. Then may tatlong buttons dito, then power button, then AC, then DC o direct current. At meron siyang mga USB output dito na 100 watts. Ayan. Meron siyang USB-A na 15 watts, then USB na 15 watts, USB Type-C na 15 watts, then meron siyang USB-A, dalawang USB-A na 15 watts. Ayan. Yun yung nasa. Then meron din siyang, ayan, saksakan para doon, input para doon sa solar panel. Pwede siyang i-charge via solar panel. Ngayon, wala tayong solar panel. Siguro, ite-testing natin sa mga susunod na video natin kung makabili na tayo ng panel na yun. Then, meron po siyang flashlight dito sa likod. Perfect para sa emergency talaga. Halimbawa, nag-brownout. Ayan. Katulad nakaraan, bumabagyo, biglang nag-brownout tapos gusto ko mag-edit. Hindi ko magawa yung mga ginagawa ko gusto kong gawin pagka brownout, diba? Tayin muna natin yung ilaw natin kung malakas ba yung ilaw niya. Ayan. Yung mga dyan, ganito po kalakas yung ilaw ng Bluetti Power Station na to sa emergency. Mahina lang naman siya kumonsumo ng power. Parang walang halos eh. Hindi nga nakikita dito yung power kung ilan kinukulo. Sobrang hina lang siguro. Ayan. Pero nakikita rito yung kung ilang oras na lang. Sa panel gauge pala natin.
Ayan na natin tingnan yan. Ayan. Tingnan mo natin yung mga settings ng ating ilaw. Yan, may warm, may blink. Iwan muli. Ayan, patayin natin long press. Ayan. At meron pala siyang dito, QR code para madali nyo po makita yung app, Android app tsaka iOS app na to. Scan nyo lang po sa via cellphone or pwede nyo rin i-visit sa Play Store and App Store sa iOS. Ayan. Since nakita ko na naman, na-connect ko na naman to. Ayan. Makikita nyo rito is yung specs na pinaka niya kung anong nangyayari sa connectin mo tayo. Wait lang. Buksan muna natin yung power station para mag-connect. So yun, makikita nyo dito, nakabukas yung ating DC tsaka AC power. Pwede rin nating patayin via remote control. At pwede rin natin buhayin via remote control din. Via Bluetooth. Via cellphone natin. Tapos nakalagay din dito yung time remaining. Same as dito sa may panel gauge. Ayan. Accurate naman siya. Ayan, meron din siyang power button dito sa app. Pwede siyang patayin via cellphone, Bluetooth. Ayan. Siyempre pag pinatay mo, hindi na magkoconnect dito sa may power station. Ayan, nag-connect na. So yun po mga kadyano, yung power draw niya, yung sa grid. Kinanik natin sa kuryente. 77 watts yung kanyang kinakain na 78 na yan. 77 to 78 lang. Ayan. Pero kung sa panel siguro, kaya niya 100 watts eh. Baka sakaling mas mabilis mag-charge pagka solar panel yung ginamit natin. Pero wala pa tayong solar panel. Siguro sa susunod na video, itatry po natin na bumili para makita talaga natin yung capacity talaga nito. And kung sulit ba sa, halimbawa, computer gagamitin ko, then ito yung gagamitin kong power. Tapos nakasaksak sa panel. Yan natin kung kakayanin niya. Yun lang naman. Ang bilis niya mag-charge in fairness 77 watts ba naman. Diba? Ang bilis Yan, proceed naman tayo sa testing. Try po natin dito sa sound system po natin kung kaya niya yung wattage. Since 200 watts yung kaya niya, then meron siyang 128 watt hour. Tingnan natin kung gaano katagal siya kaya niyang itugtog. Ayan, kumukonsume siya ng around 24 watts. Yes. Buksan na natin yung TV. Kung kaya niya bang paandarin yung TV natin. Ayan, 119 watts na yung kinukonsumo niya sa pag-start ng TV. Ayan. Fairness kinakaya niya. Pero medyo saglit lang yung power na binibigay niya. Nasa 1 hour na lang yung pag dire-diretsong ganyan na TV. Nasa 1 hour din. Medyo matagal na rin kung nanonood. Gusto mo lang naman ng saglit ng balita, ganun. Emergency. Pwede sa TV na 50-inch na TV natin dito na gel TV. Ayan, kayang-kaya mga kadyano. 121 watts na TV yung kinukonsumo niya rito sa output. At meron na lang tayo 78%. Ayan, may 1 hour dito. Pero hindi naman siya accurate masyado. Nagbabago-bago depende sa konsumo ng appliances. Ayan. Kayang-kaya niya yung TV. Ayan. Ito yung Bluetti natin. Try na natin. Dito pwede rin. Ano ba talaga? Ayan. Dito po tayo sa bahay Tito Cesar. Magte-test po tayo ng appliances kung kakayanin. Pag hindi mo na Fanta, hindi na bibili. Hindi na ako bibili. Hindi na bibili. Ayan. Lakas pala. Ayan. Makikita mo rito kung gaano katagal gagamitin.
Ang lakas pala. 2 hours lang. Pero okay na yun kung nainitan ka talaga. Tapos may 50 watts. 55 watts yung kinakain na to. 55 watt. Electric fan. May ilala. Kayang-kaya yung TV na 89 watts. Mas malakas pa nga yung TV ko dyan eh. Ayan, 2 hours yung kaya niyang itagal panonood ng TV. Eh dito Cesar, ilang oras ka manonood ng TV? Saglit lang. Hindi, pagka may drama, hanggang sa matapos. Alam mo, kay Fernando po. Yung kayang-kaya. 2 oras yan. 2 oras yata yun o isa. Yung mga pelikula. Ba? Ito naman kalakas. Kaya pala isa Kaso ba yun? naapektuhan yung TV. Kaya pala isa ba yun? Ayan, gumagastos siya ng 119 watts. Kayang-kaya pa rin. Kaya pala kayo sabay yun. Pero mas mabilis malobat. Oh, namatay na. Hindi, nator lang yan. Makabuhay pa yan. Ayan, 120 watts. Pinakain. Isang oras lang gagamitin. Pagsabay. Pero depende pa rin. 84% pa rin. Okay pala. Charge na natin cellphone natin. Okay naman pala dyan. Hindi ka pala mapapaya dyan sa power bank. Pero yun mo, kaya yung TV. Hindi ka mapapaya. Kayang-kaya yung TV. Saka electric pa na sabay.